biyahe pa Middle East kinansela. Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Exclusive. Fetus sa styrobox natagpuan sa kisame na isang hotel sa Quezon City. Ang namukadkad na husay sa pagdidisenyo tampok sa Grand Float Parade ng Palagbanga Festival sa Baguio City. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na canard o isang malisyoso at walang basihan na paratang ang pahayag ng mga sundalong nagsumite ng saraysay sa Office of the Ombudsman na nag-aakusang hinatira ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabi yan ni Remulla sa kanyang programa sa radyo, itinanggiri ng Ombudsman na nakipagpulong siya kasama ang International Criminal Court investigators sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati. Hindi raw ito nangyari. Ang gusto ngayon ni Remulla, tumestigo sa Senado ang 18 sundalo. Ng ICC ang paratang na ito. We cooperate with all range of people and institutions, including, of course, state actors. But we are very independent. I think that ICC has been provided with resources. Gitna nito, sabi ng Iglesia ni Cristo, patuloy silang naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang anilay malawak na katiwalian. Ngayong lumabasaan nila ang mga dating sundalo na umaming naghatid ng mga maleta ng pera, bakit tila wala pa umanong malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? Dagdag ng INC, anong ebidensya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mastermind sa katiwalian? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensya ang maging pasihan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyong ipinararating sa kanila. Highways. Layan ng Senate Bill 1835 na linawin ang kapangyarihan at tungkulin ng Central, Regional at District Offices ng DPWH para palakasin ang transparency, efficiency at accountability sa mga proyekto. Isa sa mga bagong ipakikilala ay ang Infrastructure Maintenance Services Unit na magiging responsable sa pag-inspeksyon, pagsubaybay at pagsuri ng mga natapos sa proyekto. Papatak sa huling Lunes ng Abril ay ka-6 na pong araw matapos ng February 27. Ang huling araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Ibig sabihin, sa loob ng panahon yan, magpapasya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 kung sapat ba ang mga naipresentang argumento at ebidensya. Ivan, daan-daang OFWs ang stranded dito pa lang sa NAIA matapos makansela ang higit 20 international flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East ayon sa pinakahuling tala ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration at Civil Aviation Authority of the Philippines. Minahagi nila sa atin ang kanilang mga pangamba, pati na yung mga Pilipinong naroon mismo sa mga bansa kung saan may gulo ngayon. Lakas nun! Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinuntirya ng Iran dahil may mga US military base. Ganti nila ito sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa Al-Wakra Municipality, natamaan ng missile ang mga sasakyan sa isang residential area. Walang namatay. Ayon sa isang Filipino worker doon, panay ang tunog ng National Emergency Alert sa kanilang mga cellphone. Pinag-evacuate na raw ang ilan sa mga katrabaho niyang Pilipino habang naghihintay ng abiso mula sa gobyerno kung kailangang lumikas. Sa isang video message, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmumonitor ng mga kauninang embahada at labor attaché sa mga lugar kung saan may kaguluhan. As of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Pinag-iingat din ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong naninirahan o naglalakbay pa Middle East. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos ng DFA Department of Foreign Affairs, may mahigit 2,400,000 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East. Laking gulat ng mga tauhan ng isang hotel sa Cubao, Quezon City nang tumambad ang isang patay ng fetus na nakasilid sa isang styro box. Nakita nila ito sa kisame ng banyo ng isang silid sa ikatlong palapag habang naglilinis kaninang pasado 2:00 na madaling araw. Ayon sa mga room boy na nakausap ng GMA Integrated News, natuntun nila ang kaawa-awang lagay ng sanggol dahil sa matinding amoy na hindi na raw nila matiis.
Inanunsyo po ng Grupong Tindig Pilipinas na babawiin ito ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng grupo na petitioner ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, nagdesisyon silang suportahan ang ikatlong impeachment complaint na naglalaman ng kaparehong mabibigat na alegasyon at matibay na ebidensya, gaya po ng kanilang inihain. Ang pagsama-samaan nila ng suporta sa ikatlong reklamo ay magpapatibay ng kanilang posisyon at makatutulong para umusad ang kaso sa Senate Impeachment Court. Sabi ng grupo, bukas nila formal na babawiin ang reklamo, kasabay ng pagtalakay ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint. Ang babawiing reklamo ay inihain ng ilang individual, civil society at religious groups kabilang sina Kiko Aquino D. at dating Peace Secretary Ying Deles.